Samantala, kabilang sa mga responsibilidad ng isang pagre-report sa kanyang mga boss. Taon-taon ay nagsasagawa ng State of the Nation Address ang Pangulo kung saan iniuulat niya ang mga naging pagbabago sa bansa sa loob lamang ng isang taon. At sa Lunes, isasagawa ni Pangulong Aquino ang kanyang ika-4 na SONA. Ngunit paano nga ba ito nagsimula at gaano ito kahalaga sa ating bansa? Ilalahad sa atin ni Xiao Chua para sa Showtime. Ako ay Masaysayang araw po, it's Showtime! Sa July 22, 2013, ibabahagi ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang ika-4 na talumpati ukol sa kalagayan ng bansa o State of the Nation Address. Noong 2009, isang pangunahing pahayagan ang naglathala ng isang artikulo ukol sa kasaysayan ng State of the Nation Address at sinabi nito na ang unang manifestasyon ng SONA ay ang tinatawag nilang State of the Katipunan Address o SOCA na ibinahagi ni Supremo Andres Bonifacio bilang Pangulo ng pamahalang mapanghibagsik ng Tejeros Convention na umagaw sa kanyang pwesto noong March 22, 1897. Lumaganap ang impormasyon na ito sa internet, tradisyonal na media at maging sa mga billboard sa paaralan. Soka? Kaloka. Liban sa katunog Soko. Walang record na nagsuka. Nagtalumpati si Bonifacio ukol sa kalagayan ng katipunan sa kapulungan na iyon. Salamat kay Undersecretary Manolo Quezon, tinama niya gamit ang mga historical na batis sa kanyang mga sulatin ang kasaysayan ng napakahalagang taunang kaganapang ito. Ang terminong State of the Nation ay hiniram sa ulat na the State of the Union na binibigkas ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika sa kanyang Kongreso. Noong June 16, 1936, ginaya ito ng Pangulo ng Commonwealth na si Manuel Luis Quezon nang magtalumpati siya sa Kongreso on the country's conditions and problems. Matapos ang digmaan, si Pangulong Manuel Rojas ay nagbahagi ng mensahe sa Kongreso noong January 27, 1947 na tinawag naman na Message on the State of the Nation, ang unang pagkakataon na ginamit para sa talumpati ang katagang State of the Nation. Noong January 23, 1950, sa kanyang ikalawang talumpati para sa Kongreso, pinangalanan na ni Elpidio Quirino na Address on the State of the Nation ng talumpati at ayon kay Manolo Quezon, dito na nasemento ang taon ng ritual na ito ng bansa. Noong January 26, 1970, nagkaroon ng malaking rally ang mga kabataan sa harapan mismo ng Kongreso at matapos na magtalumpati ang Pangulong Ferdinand Marcos, pinaulanan siya ng bato. At dito, nagkaroon tayo SONA, ang SONA ng Pangulo at ang tinatawag na SONA ng Bayan na nagpapakita ng dalawang mukha ng bayan, ang mga tagumpay at kabiguan ng pamahalaan. Natigil ang SONA nang iproklama ni Marcos ang martial law noong 1972 at napalitan ito ng ulat sa bayan tuwing Thanksgiving Day o anibersaryo ng martial law, September 21, hanggang ibalik na muli ang practice ng SONA noong 1978. Mahalaga ang unang SONA ng Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 sapagkat ito ang unang SONA na ibinahagi halos sa wikang pambansa. Sa wakas, may nakaisip na dapat nakikipag-usap ang Pangulo hindi lamang sa iilang mga kongresista at mga diplomatiko, kundi sa buong bayan. Nasabi ng aking ina, ang sarap palang pakinggan ng SONA kapag naiintindihan mo. Ang bansa ay parang isang relihiyon din. Kailangan ito ng mga ritual na nagpapaalala sa atin na nasa iisang bangka tayo, na isang bansa tayo. Ano man ang mangyari sa atin. At ang SONA, ang okasyon na kung saan ang Pangulo bilang punong saserdote ng bansa ay magsasalita. Ang lahat, magkakalaban man at magkakakampi, nagiging isa sa pakikinig. Ako po si Xiao Chua, Pastel Vision ng Bayan. And that was Shout.